Ipinagdiwang po sa iba't ibang panig ng bansa ang Eid al-Adha o ang Feast of Sacrifice ng relihiyong Islam. Kasabay ng selebrasyon ng mga kababayan nating Muslim ang pagpapasalamat sa nalagdaang Bangsamoro Framework Agreement. Saksi si Marisol Abdurrahman. Hindi napigil ang ambon ang masayang pagdiriwang ng mga Pilipinong Muslim ng Eid al-Adha. Ang pag-alala sa kahandaan ni Propeta Abraham na isakripisyo ang kanyang anak ayon sa utos ni Allah. Sa Quirino Grandstand, pamilya ang nagpunta. Napakasaya ng pakiramdam na alhamdulillah, praise be to Allah na makakasama yung buong pamilya sa ganitong klaseng celebration. Dinagsari ng Golden Mosque sa Quiapo, Maynila, kung saan isinama sa khutba o morning prayer ang tagumpay ng Bangsamoro Framework Agreement na pinirmahan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front. The Bangsamoro people as a whole, who is already been sacrificing, they have to have more sacrifice to attain what is good for us and what is good for our fellow men, especially our countrymen dito sa Pilipinas. Tulong-tulong din ang mga taga rito sa pagkate ng pagsasaluhang kambing. Maaari rin daw baka o tupa ang ialay. Simbolo ng hininging kapalit ni Allah kay Abraham na bawiin ang utos na sakripisyo. Amin na bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Ang Eid al-Adha ay isa sa pinakamahalagang okasyon para sa mga nananampalataya kay Allah. Pero higit pa sa pagtupad ng obligasyon ng pagiging Muslim at pagdiriwang, sakripisyo ang tunay na diwa nito. Ang mag-asawang Noraida at Jack Mangkol, naging panata na ang pagbibigay ng pagkain sa mga kapitbahay tuwing Eid al-Adha. Kapag ganitong month or year, kailangan kung mayroon tayong magkandili. 50 baka naman ang pinagsaluhan ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front sa Maguindanao na regalo raw sa kanila ng gobyerno ng Malaysia. Ipinagpasalamat din nila ang Bangsamoro Framework Agreement. Only now that we had a guts to celebrate this in our barangays because of the presence and the signing of this framework agreement. Nagkata rin ng 350 baka ang Turkish community sa Zamboanga City para ipamahagi sa 20,000 mahihirap na pamilya sa lungsod. Ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi.